trust my mind. Come, my yoke is easy, And my burden's light. All the way po sa Raymond. Amen. Ayan, alam po natin, nagdaan yung linggo, lalo yung Farce of Evangelism, nakakapagod. Check. Pero meron tayong Panginoong Hesus. Kaya lahat po ng struggle natin, sabihin natin sa Kanya. Lahat ng burden, let's tell it to Jesus. Amen? Amen. Awitin po natin to. Ready now, sing! Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Jesus, He is a friend that's well known. You have no other such a friend. Friend or brother, tell it to Jesus. On the second verse, to the tears flow down your cheeks and hidden. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Have you sins that to men's eyes are hidden? Tell it to Jesus Alone, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's unknown. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Amen. Alam niyo po, nung tayo ay mga makasalanan pa, hindi po tayo makapag-partake sa anumang hinahin sa atin. Kaya po ang Panginoon, ini-invite tayo. Halika. Halika. Come and dine with Jesus Christ. Sa mga nakakalam po, awitin po na natin ito. Ready now, sing. Jesus has a table spread Spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. All is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master Call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed a multitude, Turn the water into wine. to the hungry call it now. Come and dine. On the second verse, the disciples came to land as obeying Christ's command. For the Master calling to them, come and dine. There find their heart desire bread and fish upon the fire. Thus He satisfies their hungry appetite. On the verse, Come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and on the dine. last, Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. all the hosts of heaven And assemble be. Oh, that will be a glorious sight. And the saints His back is white. And with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master call it, come and dine. Sing on! You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Amen. Constantly abiding. Di ba? Mahirap po minsan na
tumikit sa ibang tao. Mahirap din po magtiwala sa ibang tao. Pero sa Panginoon po, pag nilagak natin ang tiwala natin sa Kanya, hindi na po kayang magsinungaling. He is faithful to His promises. That's why we constantly abide. Amen. Amen? Awitin po natin to. Constantly abiding. And now sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace that takes it away. Through the trials of life may surround like a cloud. I've a peace that has come here to stay. What peace? Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly Constantly abiding. rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus. All the ladies, on the second verse, all the ladies. All the world sing. Wow, amen. And peace. Amen. All the men, all the men. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou All together on the art. chorus. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper oh so kind. I will never leave On the thee. chorus again. Constantly abiding. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper oh so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. All the people say aloud, Amen. Amen. Natawagan po natin ang ating pastor para sa opening prayer. Amen. Salamat po at ang ating Panginoong Hesus hindi tayo iniiwan. Sabi niya, I am with you always. All the way from the beginning to the end. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Kami po ay kasama sa lahat ng mga nagsisitawag sa inyo sa iba't ibang dako. At ikaw ang dahilan ng pagkakatipon ng inyong mga anak. Hindi lamang dito sa aming lugar, kundi sa iba't ibang panig po ng aming bansa at sa labas po ng aming bansa. Salamat Lord sa inyong katapatan. Kami nga po ay nananatiling may kabuluhan ang buhay. Nananatiling may patutunguhan, may layunin, may halaga. Hindi lamang po kami kagaya ng mga hayop na nabubuhay na wala silang kaalaman kung ano po ang layunin ng kanilang buhay. Meron silang ginagawa, meron silang pagpaparami, meron silang mga hinahangad, pero wala po silang ganung layunin, bakit sila nabubuhay ng ganito? Ngunit kami po niliwanagan mo at hindi lamang po kami mga nilikha ayon sa iyong wangis, kami po'y mga tao na iyong tinubos at tatahan na kasama mo. Ngunit habang narito po kami sa lupa, ay ikaw ay paglingkuran, ikaw ay aming luwalhatiin, at akayin ang mga taong wala pa sa iyong paanan. Sa labanan ng pananampalataya at kapangyarihan ng liwanag at ng dilim, kami po ay nagpapasalamat na dahil kay Kristo, kami nga po ay higit pa sa mga mapagtagumpay. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan naming lahat, at ano man ang pagdadaanan pa,
ikaw po ang aming tagapanguna na maghahatid sa amin sa kabilang pangpangin. Salamat po sa biyaya mo ngayong gabi. Meron po kaming misyonero galing po ng Cambodia na naglilingkod po sa inyo ng may katapatan. Amin pong dalangin na anuman ang kanyang dalang mensahe sa amin ngayong gabi mula sa iyong salita ay lalong magpatibay, lalong magbigay sa amin ng lakas ng loob na gampanan naming patuloy at hindi kami tumigil kundi lalong magpakalakas at lalong magpakaligaya sa inyong pangalan. I-bless mo po ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako, mga may karamdaman, mga nasa pangangibang bayan, at ganoon din naman ang mga nasa pagawaan pa. Sa inyo po namin pinagtatagubilin ang mga may karamdaman na inyo pong ibangon, bigyan po ng lunas ang kanilang mga pinagdadaanan. Kami man, kung sino man ang may dinadala, mga kabigatan sa kalooban, ay aming maipagtiwala sa inyo dahil kami naman ay dumaan na sa maraming nagdaan at kami po'y itinawid mo. Kaya wala pong dahilan para ang inyong mga anak ay mag-alala dahil ang iyong pangako ay tiyak. Hindi mo kami pababayaan, iiwanan o pagkukulangin man. At kung sakaling dumating kami na naroon ng pagkukulang at waring kami pinabayaan, nananatili po ang iyong katapatan, kami pinapahintulutan mong dumaan sa karanasan para kami mahubog, para kami lalong magtiwala, para makagawa ng magandang patotoo, na isang araw siya rin naming sasaysayin kung paano mo kami inaliw para ganun din naman namin aliwin ng iba na dadaan sa mga pagsubok. I-bless po ang Pangulo ng aming bansa. Tulungan niyo po ang namiminuno sa amin at ang lahat ng kanyang kasamahan hanggang sa pinakamababang uri ng pamamahala. Patnubayan niyo rin po ang aming mga sandatahang lakas, ang aming mga alagad ng batas na siyang nangangasiwa ng kaayusan at kapayapaan. Na sila po ay magtagumpay lagi na maiwaksi ang masasamang elemento sa aming bayan. Ingatan mo po sila para makauwi ng ligtas kasama ng kanilang pamilya. Ganon din naman po, dalangin namin ang mga nangaghahanap buhay. Paunlarin po, pagpalain sa kanilang mga pagsisikap. Maging ang mga mag-aaral, tulungan niyo po na sila magtagumpay sa kanilang paghahanda kung ano man ang buhay at panawagan na inilagay mo sa kanilang buhay. Salamat po sa gabing ito na kami narito. Pagpalain niyo po bawat simbahan, bawat misyonero sa loob at labas ng aming bansa. Muli po, binabalik namin sa inyong papurit pasalamat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po yung magsabi ng malakas na Amen. Amen. Maraming salamat po. Alright, tayo po yung magbabasa ng salita ng Diyos. Ako na po mangunguna sa pagbabasa ng salita ng Diyos ngayong gabi. Sundod po kayo ng salitan tayo. Babasahin natin ngayon, ano nang verse natin ngayon? 2 Samuel chapter 6 na. 2 Samuel chapter 6. Okay. So, natapos na po natin ang ilang mga aklat at ngayon po nasa 2 Samuel chapter 6, 1 to 23. So, this is the whole chapter. Whole chapter. Basahin natin ang salitan. Ano ha? At pinisan uli ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. At kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karo at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol at si Uza at si Ahio na mga anak ni Abinadab ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol, pati ng kaban ng Diyos at si Ahio ay nagpaunas sa kaban. At si David at ang buong sangbahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon ng sari-saring panugtog na kahoy, na abeto, at ng mga alpa, at ng mga salteryo, at ng mga pandereta, at ng mga kastaneta, at ng mga simbalo. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan sapagkat ang mga baka ay nangatisod. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian.
At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. At hindi minagaling ni David sapagkat nagalit ang Panginoon kay Usa at kanyang tinawag ang dakong yaon sa Perez Usa upang sa araw na ito. At natakot si David sa Panginoon sa araw na iyon. At kanyang sinabi, paanong madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Sa gayoy hindi inilipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya sa bayan ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed-edom na Geteo. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-edom na Geteo na 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-edom at ang kanyang buong sambahayan. At nasaysay sa haring kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at inihaho ng kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-edom hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. At nagkaroon na ng yaong mga nagdadala ng kaban ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang, siya'y naghain ng isang baka at isang pinataba. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon, at si David ay nagbibigisan ng isang epad na lino. Sa gayoy, iniahon ni David at ng buong sangbahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak. At nagkagayon sa pagpapasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Mekal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan, at nakita na ang haring si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon, at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso. At kanilang ipinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako sa gitna ng tolda na itinayo ni David. At naghandog si David ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At nang makatapos si David na maghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, kanyang binasbasan ng bayan sa pangalan ng Panginoon na mga hukbo. At kanyang binahagi sa buong bayan sa makatuwid bagay sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalaki at gayon din sa mga babae. Sa bawat isa, isang tinapay at isang bahaging lamangkati at isang binilong pasas. Sa gayoy, ang buong bayan ay yumaon, bawat isa sa kanyang bahay. Nang magkagayoy, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan. At si Mikal na anak ni Saul ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel, na siya ay nagubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naghubad na kahiya-hiya ang isang walang kabuluhang tao. At sinabi ni David kay Mikal, yaoy sa harap ng Panginoon, na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama at sa buong sambahayan niya, upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel. Kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At ako'y magpapakawalang kabuluhan kaysa yaon, at ako'y magpapakaba sa aking sariling paningin. Ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita, ay pararangalan ko. Sabay-sabay po tayo. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw na tayo.
me so many times. He carried me through. And if there is one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation, He has proved His love for me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Amen. Do you believe that? Ang hindi lamang tayo tinubos, kundi tapat yung tumubos sa atin. Kaya hindi niya tayo alam niyo po, yung mga tao naniniwala yung ang kaligtasan ay nawawala. Pagkatapos tubusin ay pwede pang mawala. Hindi tayo naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Pwedeng mawala o pawala-wala. Kahit na yung Kristiyano ay nagwawala. Ang kaligtasan, pag totoong nangyari, naranasan, ay hindi na nawawala. Pagka ang paniwala ay nawawala, ay mabubuhay sila sa takot na baka ang kaligtasan wala na pala. Pero hindi po ganoon ang salita ng Diyos. Mababaw na pagkaunawa sa kaligtasan. Well, ang atin pong missionary ngayong gabi ay, I think, nakarating ka na ba dito, Pastor? First time? Second time? Last week, nung Paris of Evangelism, narito siya. Pero, hindi lang ikaw ang tabanaw no? Dalawa sila. Siguro yung ano ba yung kuya mo? Magkapilido lang. Hindi kayo magkapatid. Okay. So, yun marahil ang nakarating dito. Kaya, pamilya sa akin ang tabanaw. So, first time niya rito. So, salamat sa Panginoon at siya ay dinala ng Diyos sa ating kalagitnaan. Siya po ay missionary sa
Cambodia. Nakasyam na taon na siya. No? At hindi madali ang magmisyon sa mga Cambodians. Ito po ay mga Muslim ba ito, Pastor? Buddhist. Buddhist. Although mas malaya kaysa sa Vietnam. Ano? So, kasama niya yung kanyang junior, si Raul. Kaya, salamat. Ang kanilang anak ay si Rafael, si Rich John, at saka si Myla Jane, Gift. Bali, 4 ang kanyang anak. At saka ang misis niya si Mercy Grace. Talagang Mercy Grace, ano? Talagang mga magulang nito, talagang Bible na Bible ang alam eh. Mga pangalan eh, talagang amen. So nagpapasalamat tayo na meron tayong panauhin na maghahatid sa atin ng salita ng Diyos. Tayo po tumayong lahat. Welcomein po natin ang ating mga ngaral ngayong gabi. Missionary Tabanaw. Missionary Raul Tabanaw. Pastor, halin po kayo dito and preach to us. Magandang gabi po sa lahat. I think papalabas mo muna po ng presentation ko po bago po tayo pupunta po sa salita ng Panginoon. Kung nandyan na po yun, pwede pakiano na lang po, pakipalabas at pwede rin siguro umupo muna tayo. Thank you po.
pwede pag-i-post yung picture. Ay, iba. Okay, una-una nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil nag-pray po kami nung junior ko, kasama po yung family ko kahit na malayo kami sa isa't isa. Pray po kami na this Wednesday sana meron po ang papadala ko sa Panginoon sa simbahan. At 2 days ago, nasa isip ko, mag-message kaya ako kay pastor. Tapos sa isip-isip ko rin ang laki-laki ng simbahan. At this morning, nag-message pa ako kay pastor at praise the Lord dahil sabi niya, okay naman po daw. Ako po ay naparito at yan po ang pinasalamatan ko po sa Panginoon at nagpapasalamat din po ako kay pastor at sa pagkakataon po na ako po ay makatayo po sa inyong harapan. No? Ito po ay isang malaking pribilehiyo po bilang mga ngaral na makatayo po sa harapan po ninyo. At ako po ay naligtas, ako po ay 17 years old. At mula noon, kumilos po ang banal na espiritu sa puso ko. Hanggang po ako ay pinadala po ng Panginoon sa Cambodia. Lang isang missionary noong 2016. Ang pastor ko po noong una, si Pastor Eric Barbaso, doon po sa Tagum City, First Bible Baptist Church. At nung nagkasakit siya, si Pastor Ruel Barbaso, yung kapatid niya, siya na po yung nagiging pastor ko sa ngayon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil for more than 8 years, malapit na lang po kami mag 9 years sa Cambodia. At it's all by the grace of God that until today, nasa gawain pa rin tayo. At yan po ang pinapasalamatan ko po sa Panginoon. At again po sa gabing ito, tatlong dahilan po kung bakit po kami napauwi. Dahil po yun sa deputation ko po. Dahil sa deputation ko, kailangan pa ng ibang mga churches na magtutulong po, magsusupport. Hindi lang po sa prayer, kundi po sa financial. Kasi sabi nila, prayer is good, but we need cash. At yun po ang dahilan dahil sa ngayon po ay nasa 60% pa lang po yung monthly support po namin at kailangan po namin ng $1,200 a month po. Yan po ang pangailangan po namin sa ngayon, no? At yan po ang pinagpipray namin at kaya po kami ay napauwi o ako po ay napauwi. Pangalawa po, yung anak kong isa, si Rich John, may problema po siya sa baba. Yung dalawang bilog, yung isa malaki. Nahihirapan po siya. Hindi ko po siya mabitbit kasi maliit pa eh. Hindi ko kaya ang dalawa. So, yun yung pangalawa. At ang pangatlo, next year, February, patuloy po yung training namin sa ABC. Yung second time na mag-undergo po kami ng training. Yan po ang dahilan. At again, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay naparito sa gabing ito. At sa pagkataon din na binigay sa akin na i-share ko rin po yung burden doon sa Cambodia. So, nung dumating po kami sa Cambodia, ang support lang po namin doon is from the local church lang po talaga. At meron po kami mga kakilala sa iba-ibang lugar at hindi naman po ganun yung support nila. Kaya yung gawain natin doon, nag-start lang siya last 4 years ago. Kasi meron pong ginamit ng Panginoon na nagbigay po ng blessings at yan po yung pinagpipray namin bago kami dumating sa Cambodia. At yan naman po ay tinupad ng Panginoon at dumating po yung blessing. Kaya yung bahay na yon, nag-renew na po tayo ng 3 years again. 3 years po yung renew natin ng bahay ng kontrata. At next year, July, magpo 4 years na po yung gawain doon. So nakita niyo yung mga bata doon, yan po yung strategy natin na magtuturo po ng English doon sa mga bata.
At salamat po din po sa asawa ko dahil siya naman po ay binigyan po ng dila ng Panginoon na magaling po magbigkas ng mga sounds po ng letters. So, at ako naman po ay taga-palo. No? Hindi po, taga-alalay po ng asawa ko. So, yun po ang nangyari po doon sa gawain natin. At, Pastor, ilang minuto po ako? Ilang minuto po? Bago okay po. So, sa training po namin sa ABC, sabi nila, pag pumunta kayo ng simbahan, dapat i-preach nyo, i-share nyo yung mission lang talaga. No? So, meron po tayo mapuntahan na iba, wag lang yung wala sa Biblia, hindi po natin yan pag-uusapan. Yung pag-uusapan po natin yung nasa Biblia lang po talaga. No? So, the book of Jonah, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. No? Dito po tayo kukuha ng mensahe sa gabing ito. I believe na tayo po ay mabless po ng salita ng Panginoon dahil according to the Word of God, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. No? So, Jonah chapter 1, Jonah chapter 2, and Jonah chapter 3. So, yung title dito is Jonah. Jonah. At bibigay ko na lang yung points po. Yung number 1, the backslider prophet. Na-backslide yung propeta. And then number 2, the revived prophet. And then number 3, the revivalist, evangelist, prophet. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat sa pagkakataon po na binigay nyo sa amin sa gabing ito. Maraming salamat dahil totoong tapat po kayo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. At maraming salamat dahil, again, you are faithful. And we thank you that tonight, once again, Lord, as we studied your word, thank you that you will help us and bless us and guide us. And we thank you so much for this great privilege, Father God, that naranasan ko po sa gabing ito. Once again, thank you so much. We give you all praises and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay? So, talaga dito, po. Nung ako po pala'y, umuwi, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, saan kaya ako pupunta? Sabi kasi ng Panginoon, the steps of a good man are ordered by the Lord. Na ako po dinala sa Panginoon doon po sa Cavite, sa Bacoor. Doon po kay Pastor Negros sa kanila po. At ako po at yung anak ko ay pinapatulog po nila sa isa namang magandang lugar. Last Sunday, I preached to them about the life of Elijah, no? Doon po siya sa yung nag-prophesy siya about na may drought. So pinadala po siya ng Panginoon doon sa Brook of Cherith. At doon po natuyuan. At ang Panginoon po ay nagpadala po ng ibon, no? Na papakain po sa kanya. At doon po na-share ko din sa kanila na ako po ay naparito dahil nga doon po at ako naman po ay kanilang inaalagaan. At hanggang sa nakapunta po ako rito, ako po ay nakaranas ng kanilang pag-aalaga. Okay? So, number 1 po dito po sa may chapter 1. Ang sinasabi po dito, again, in verse 1 and 2, it says that now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, verse number 2, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So our message in verse number 3, it says that, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord.
So my first point po is that this kind of prophet, he experienced backsliding, ano po? Nag-backslide siya. So, being a backslider, I believe that this is the result of being disobedience. Being disobedience. Kasi nag-backslide nga eh. Ibig sabihin, nag-disobey. And the Bible said that instead of going to the place na gusto ng Diyos na kanyang pupuntahan, dahil mayroon pong gusto ang Diyos sa kanya, o inutusan siya ng Diyos na mag-preach there. But what happened is he disobeyed God. That is why the first point is he became a backslider prophet. And then, in number 2, the revived prophet. And the revived prophet, this one is the result of a wake-up call for the life of Jonah. Because right here in chapter 2, makikita natin dito na naranasan na po ni Jonah kung ano yung resulta ng kanyang disobedience. Right? Because he disobeyed God, the reason is, ang nangyayari, the result, marami siyang nararanasan. Instead na siguro makakaranas siya ng mas magandang sa kanyang buhay, but he choose to go the other way. Kaya, ang nangyari sa kanya, tinapon siya, amen? Hinagis siya sa tubig, at nung nandun siya sa tubig, kinain po siya ng, nilamon po siya ng malaking isda, no? Nilamon siya ng malaking isda, at praise the Lord, hindi po siya nalusaw doon. At dahil doon, it says that he pray, right? He pray. At dahil doon siya po ay nililuwa po ng isda sa dalampasigan para po matupad yung gawain or ipagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. And then number 3, in chapter number 3, this prophet become a revivalist, no? Evangelist prophet. Last week, right? Meron kayong gawain dito, and I believe that all of us, no, revive once again dahil doon sa mga preaching ng mga bisita po ninyo, at ako po ay talagang na-bless, no? So this afternoon, papunta po kami rito. Yung driver ng Grab, nag-Grab po ako dahil kung mag-commute nung putol-putol, mahirapan po. So kaya nag-Grab po ako. At salamat sa Panginoon dahil yung driver ng Grab, na-sharean ko po ng gospel. Dahil hindi po ako backslider, okay? At ako po ay, nandito po sa loob ko, yung apoy, no? Na nanggagaling sa banal na espiritu. Kaya na-sharean ko po siya ng gospel. Siya po ay isang aglipay, no? At sabi niya sa akin, ganito kami. Ang sabi ko sa kanya, hindi na po natin pag-aawayan yan. Ito lang po ang sinasabi ng Bible, na meron tayo, na ang tao ay may dalawang eternity na pupuntahan, hell or heaven. And I told him na gusto ko mong pumunta ng langit. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And patango-tango naman po siya. Sabi ko sa kanya, Brad, tatanggapin mo ang Panginoon, ang iyong Panginoon tagapagligtas. Siguro, sabi ng Bible, mapupunta ko kayo sa langit. Ang dami niyang tanong sa akin. Ang sabi ko sa kanya, huwag na po nating pag-usapan yan. Yung pag-usapan natin, ito lang po talaga ang pag-usapan natin. So praise the Lord because God has given me the opportunity again, no, that I can share the gospel not just in the Cambodia, but even here in the Philippines. And I praise the Lord again in Cambodia dahil yung strategy natin, again, yung pagtuturo ng mga bata, tinuturuan natin yung mga bata kung paano po sila bumigkas ng litra, no? Nung natuto silang bumigkas ng litra, tinuturuan na po natin silang magbasa ng Biblia.
At sa ngayon, nakapagbasa na sila, nag-start na sila magbasa ng Genesis chapter 1, verse number 1. At dahil doon, paunti-unti, maybe one day, they will become a leader doon sa gawain doon sa Cambodia. Paunti-unti lang po yung strategy, but believe na ang Diyos po ay gagawa po ng paraan at kumikilos po talaga sa bawat puso ng bawat bata. Nag-umpisa kami 2, 3, at sabi ng iba, parang di yata ito matutuloy. But we believe, no? Because we are seeing the invisible and we are doing the impossible. Because we believe Hebrews chapter 11 verse 1 that says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And I believe that even myself, doon po sa Cambodia, doon po sa gawain natin, malapit po sa airport, marami pong mga bata doon na hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon. And through that ministry, doon po, unti-unti, may mga bata na po na nakakilala sa Panginoon. Bababa man ng 10, magiging 20, bababa po ng 15, aakit naman. So sa ngayon, mayroon na po tayong mga bata na tinuturuan, naabot na po, malapit na po sila sa 50 ng mga bata na tinuturuan natin doon ng English po. At through that, once again, yung mga bata ay nakakilala po sa Panginoon. And we praise the Lord for the life of Jonah, dahil dito po sa kanyang buhay ay makikita po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Even though nakaranas siya ng backsliding, but God is helping him, remind him kung ano yung utos sa kanya. Kaya na-revive po siya. At the last one is nagiging evangelist, nagiging revivalist siya, nagiging evangelist, prophet. And then this word is the result of being obedience. At alam po natin yung obedience is one of the character of our Lord Jesus Christ. And ito po ang gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil yung karakter, kaya pala tinawag yung number 1 or letter na character, dahil yung number 1, kahit saan po tayo, still number 1. Yung letter A, kahit saan po tayo, is still letter A. Kaya tinatawag po siya ng character. At yan po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, na magiging obedient po tayo sa Panginoon. Dahil marami pa po ang kaluluwa na nangailangan po ng kaligtasan. Sa Cambodia ngayon, nasa 18 million lang ang mga Cambodian, or almost 18 million approximately po. At ang mga missionary doon na Baptist ay less than 40 families pa lang. So sa 18 million na yan, marami pa po ang kailangan na talagang maligtas. No? Kaya nga sinabi ng Bible na pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Dahil ang Cambodia karon is a free, 100% free for Christianity. This year lang po, nag-declare ang government that Christianity is a religion. Last time, ang Christianity is a cult. But thank God, this year lang di-declare na ang Christianity is a religion. So there are three there, Muslim, Buddhism, and Christianity. And we praise the Lord for that, because pwede na tayong talagang gagawa ng mga bagay na so that ang mga bata doon o mga tao doon makakilala po sa Panginoon sa Cambodia. And I thank the Lord for that. No? At sabi ng isang leader sa Cambodia, sabi niya nung una na yung Panginoon daw ng Buddhism ay malaki. At ang Panginoon ng
Islam ay malaki or makapangyarihan at ang Diyos ng mga Kristiyano ay maliit. Dahil daw, doon lang po tayo nagsisimba sa mga maliliit na kwarto. But praise the Lord, we are serving the true God, the living God, who supplied, who love us, who guide us, who lead us, just like Jonah in chapter 3. And dahil doon, mabasa natin in chapter 3 na ang mga tao ay naligtas, they repented of their sins because of the preaching of Jonah to them, no? Kung sa atin mga buhay, kung tayo po ay magpi-preach gaya ng sa kanya sinasabi na 40 days lang at sabi na verse 41, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So sa atin, sa akin lang, kung sa Pangambudya, kung alam ko lang kung gano'n mangyayari, they have to tell them, di ba, na ganito mangyayari. Hope, maniniwala po ang mga Cambodian. Just like Jonah, na 20 days lang, gano'n na ang mangyayari sa Cambodia. Na meron, pero hindi po Hindi po natin alam kasi. But you have to preach. Amen? We have to share the gospel to all the Cambodians. And that is why yung pananaw ko po, yung vision ko po para sa gawain, hindi lang pong doon. Yung itingnan ko yung doon sa kabila. Dito sa kailangan i-reach out dito, kailangan i-reach out doon. Nag-start kami doon sa gawain. And I believe that God will help us, no? Para po ma-reach out natin yung mga tao doon sa area natin. So every time na yung mga bata matuto na silang magsalita, gagawa tayo ng event, gagawa tayo ng activity. At those activity, i-invite po natin ang kanilang mga loved ones. At kanilang mga loved ones pupunta doon at makakarinig po ng salita ng Panginoon. Yan po yung strategy natin doon. And we thank the Lord once again for that, no? So, again, dito po sa buhay ni Jonah, gaya po ito, mga kapatid, sa isang kwento po, no, ng isang ahas at saka isang uod. Ito'y kwento ng dalawang ginawa ng Panginoon. Ito si uod at saka si ahas, gumawa po sila ng parang kompetisyon na sa kanilang dalawa, sino ba talaga ang nagbago sa kanila? Sabi ni uod sa kanya, okay, ahas, tingnan po natin kung sino ba talaga ang magbago sa ating dalawa. Sabi ni ahas, sige, ako mag-umpisa. Yun, ang ginawa ni ahas, pumunta po siya sa isang lugar at doon po ay nagtago po siya saglit at nung lumabas siya, natanggal po yung lumang balat ng ahas. At nung natanggal ang lumang balat ng ahas, ang sabi niya kay uod, uod, nasaan ka? Uod, nasaan ka? Tingnan mo ko. So nakita niya doon sa uod na nakabitin. Ang sabi naman ni uod sa kanya, ikaw ba talaga yan? Ang sabi ni ahas, ako ito. Ang sabi naman ni uod sa kanya, ahas, parang wala namang nagbago sa iyo. Ahas ka pa rin. So sabi naman ni uod, tingnan mo ko uod ngayon. Tingnan mo kung anong mangyayari sa akin. So ang nangyari, si uod, pumunta doon nakabitin doon sa isang damo. Nung nakabitin sa isang damo, siguro yung damo na yan medyo makati ng konti. Ang sabi ni uod, lilipat ako dito sa isang dahon na hindi makati. So ang nangyari, dumating po yung panahon na si uod po nakabitin doon at nandun po sa isang tinatawag na cocoon. At dumating po ang mga panahon, lumabas po siya doon sa cocoon at nang lumabas siya, nagiging paru-paro na po si uod. At nung nagiging paru-paro siya, lumipad siya, pumunta siya doon, hinahanap niya si ahas. At nung nakita niya si ahas, sabi niya doon kay ahas,
Ahas, tingnan mo ko. Tingnan mo ko kung ano nangyari sa buhay ko. So lipad siya ng lipad at sabi ni Ahas sa kanya, ikaw ba talaga yan, uod? Ako ito. Tingnan mo yung pakpak ko. Tingnan mo yung kulay ko. Tingnan mo kung gaano kaganda ang nangyayari sa akin. At yun man, si Uod, lipad siya ng lipad. At nakita sa mga tao sa kanyang buhay na mayroon po talagang nagbago sa kanya. Sa bawat sa atin, no? Makikita ba ng tao sa bawat isa sa atin kung mayroon pa talagang nagbago sa buhay natin? Kung tayo ba ay ahas, kung tayo ba ay uod. Kung tayo po ay uod, mayroon pong nagbago po sa buhay natin. At kung mayroong nagbago sa atin, makikita yan dito po sa loob ng simbahan. Makikita po yan doon sa labas ng simbahan. Makikita po yan doon sa lugar kung saan sa Muntinlupa or the whole places of Muntinlupa. And I believe na yan po ay naranasan sa bawat isa po dito sa atin. And ito po ay naranasan sa buhay po ni Jonah. Experienced backsliding, but praise the Lord, he was restored, he was revived, and he became a revivalist, evangelist, prophet in the place of Nineveh. Hope, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, yan po ang mararanasan po sa bawat isa po sa atin. And I believe you can be a blessing. Amen? Not just here, but in other places, especially din po sa area namin sa Cambodia. So that's all lang po, and let us pray. Heavenly Father, once again, thank you so much, Father God, for this evening na binigay po sa bawat isa sa amin. Ako po ay nagpapasalamat again, Panginoon, sa pagkakataong ito dahil meron po akong, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na ma-share ko po yung burden namin doon sa Cambodia. Dahil doon po sa area namin ay marami pa pong mga bata, marami pa pong mga magulang na kailangan makakarinig po ng iyong salita. And we thank you, Lord, nga nagagamitin niyo po itong simbahan na magiging kaparte po sa gawain doon po sa Cambodia. Once again, thank you so much for this evening. Salamat din po sa bawat isa na mananalangin at maraming salamat din po sa buhay ni Pastor po at sa kanyang pamilya na meron po silang puso para po sa gawain po ng iyong gawain. So again, thank you so much once again for this opportunity. We bless your name po. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Wow. Walang makagagawa ng ang paru-paro ay ang uod ay maging paru-paro, kundi ang Diyos. Hindi naman galing sa labas yung pakpak niya. Hindi naman idinikit na ganun eh. No? Tumubo mula sa loob, lumabas yung pakpak at yung kanyang kulay. Yun yung tinatawag nating transformation na miracle ng Diyos. Kaya merong misyonero na tinawag ang Panginoon sa Cambodia dahil marami pang himala na mula sa pagiging uod ay gagawing paru-paro ang Diyos. Amen? Pagpray natin si Pastor Raul Tabanaw at ang kanyang family, mga kapatid, kung kayo ay maglalagay ng mission support ninyo, mission support, kaya yan 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos a month. Kung ilan tayo may 50 pesos, edi makakatuwang. Kung may 100, may 500. Kung magkano yung inyong pwedeng gawing monthly, ilalagay nyo po doon sa inyong mission commitment ay ilalagay nyo, Missionary Raul Tabanaw, Missionary to Cambodia. Para hindi man tayo napunta sa Cambodia, meron tayong representative sa Cambodia. Pastor, pwede ba yung piso, 5 piso? Kung yun lang ang meron ka, di pwede yun. Natanggap ba kayo ng piso, Pastor? Natanggap. Nung naninigarilyo kayo, ang dami niyong pinagastos na sinusunog na pera. Ngayon, mission to. Cellphone, ang daming nagpapaload.
Soft drinks, wag na mag-soft drinks. Mapapasama pa kayo dyan eh. Lagay na lang natin sa misyon. Ha? Kung kayo dating umiinom, yan, ilagay nyo sa misyon. Ang daming buhay na mababago, parang tayo din. Kasi kung hindi tayo mabago, biruin nyo, mga Buddhist pala yan, no? Alam nyo naman yung mga Buddhist, ano ba si Buddha? Wala naman siyang inangkin na siya Diyos eh. Siya'y tao, itinaas na lang ng kapwa-tao. Kaya kawawa po pag tayo bulag eh, hindi natin alam kung anong sinasamba natin eh. Buti na lang hindi tayo Buddhist, ano? Kasi kung Buddhist tayo, naku, kawawa tayo, i-evangelize tayo ni Pastor Raul Tabanaw. Hindi na aalis to ng Pilipinas, tayo nang evangelize nito. Buti na lang hindi backslider. Amen. So salamat at Pastor, salamat ng marami. At pinaalala mo sa amin si Jonah na isang backsliding prophet. Pag backslider, tignan nyo, hindi na-accomplish yung kalooban ng Diyos. Backslider palayo eh. Pero na-revive. Ayun ang maganda ron, na-revive. Natutong manumbalik. Kaya lamang, kinakailangan mo ng pangkainin ng lunukin ng balyena. Yan yung tinatawag na kinakailangan mo ng mauntog bago tumungo. Ayun. Kinakailangan mo na makaranas ng masasakit na karanasan bago magsabing, Lord, susunod na po ako. Ayun, ganon. Anong nangyari? Pero nung nasa loob siya ng balyena, sabi niya, salvation is of the Lord. Yun. Iniluwa siya ng balyena dun sa Ninive. Nung kilalanin niya na ang pagliligtas ay sa Panginoon, hindi talaga sa kanya, dun siya inihatid ng Panginoon. Yun ang grab ng Panginoon sa dagat. Yun ang rider ng Panginoon. Sinakay siya doon at dinala doon sa Ninive. Tapos, nang iluwa siya doon, he preached. 40 days more, gugunawin ng Diyos ang syudad na ito. 120,000 in population. Nagsisi ang mga tao mula sa hari hanggang sa mga bata, hanggang sa pinakakahuli-hulihan, nagsisi sila. At hindi ng Panginoon ginunaw ang Ninive. Yun ang gamit ng evangelism. Yun ang gamit na kinakailangan silang makapakinig. Yun ang gamit ng missionary. Silang sumisigaw dun sa lugar na yon para hindi ng Panginoon puksain, hatulan ang mga tao. Kaya mahalaga yung ating soul winning na gagawin. Yung ating mga missionary na humahayo. Pag-pray natin sila sapagkat hindi madali ang kanilang mga trabaho. Kaya kailangan ng spiritual power, kinakailangan ng financial support. Kung mayroon kayong extra na blessing ngayong gabi, idagdag ninyo sa offering mamaya. Okay, so tayo po ay umawit bago tayo magtipo ng ating mga kaloob. Awitin natin yung kaya nating awitin yung Bury My Heart to the Mission Field. Alam niyo ba yon? Bury my heart. Maganda yun no? Magandang awit, pero iba na lang awitin natin. Alam na natin yun eh. Huwag na natin awitin. Alam na natin yun eh. To the regions beyond. To the regions beyond. Yan. Abutin natin ang mga doon sa kabilang dagat. True missionary Raul Tabanaw. To the regions beyond. Everyone, to the regions beyond. I must go where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell them the story of old. Amen. To the regions beyond, I must go. To the regions beyond, till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go. Yan ang buhay ng missionary. Tinawag. Kahit sa mahihirap na lugar. Kahit sabihin kamangmangan ang ginagawa, okay lang. Basta sinunod nila ang kalooban ng Diyos. I must go. Wala silang humayo. I must
must go. Tumawid ng mga kabundukan Till at the karagatan world, at mga bansa. all the world, Amen. His salvation shall know. Amen. Tayo po ay magtitipon ng ating mga kaloob. Yep. Ipon muna tayo ng ating offering. Kung meron po kayong extra, ilagay nyo na po dyan. Sulatan nyo for missionary Tabanaw. Ano po? Para 100 na lang po yung ating offering basket. Ilagay nyo po dyan. Kung hindi naman, iabot nyo mamaya sa kanya personal. Pag kamay ninyo, lagyan nyo ng dagdag sa palad. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Hindi po kami nangihinayang, hindi kami nagsisisi sa aming mga iniwan na maling paniniwala dahil kami naliwanagan mula nang marinig namin ang salita ng kaligtasan, ang salita ng katotohanan na nagpapalaya sa amin. Salamat po sa misyonary na dinala mo at patuloy na ginagamit sa Cambodia. Bless mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya at ang kanyang gawain na ginagawa doon. Ingatan mo po sila, mas marami pang maliwanagan, bigyan mo siya ng karunungan, kapangyarihan, proteksyon, biyaya at habag. Patnubayan mo po siya na sa pamagitan niya ay matatag ang maraming simbahan, tumawag ka ng maraming mangangaral. Bigyan niyo po siya ng ibayong tapang, Lord, na galing po sa iyo. Pero ingatan mo po siya hanggang sa matapos niya ang takbuhing inilagay mo sa kanya. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong gabi. At nakapakinig kami ng hamon na isang kagaya ni Jonah na tumalikod sa kanyang panawagan. Sinuway niya ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay iba't ibang uri ng kahirapan at katatakutan na kanyang naranasan. At dahil po noon na-realize niya na dapat siyang manumbalik sa Panginoon. At matapos siyang makapanumbalik, siya ay nagpagamit sa Panginoon. At ang buong city ay nagsisi at naniwala sa mensaheng pinadala ng Diyos. Kaya minsan po, aming pong nare-realize, napakahalaga ng mga buhay na ipinagagamit sa Diyos. Kaya patuloy niyo po kaming gamitin. Maging sa pagkakaloob, kami maging daluyan mo. Paunlarin niyo po ang gawa ng aming mga kamay para kami po'y maging kabahagi, lalo na sa mga nagsisipagpagal doon sa malalayong lugar, kagaya po ng misyonary ngayong gabi. Bless niyo po ang bawat isa, O Diyos. Hiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Nakaupo na po tayo. Oh, at the end of His news that I take, I'm tried and purified, I shall come forth as gold. Tapos po natin yan, pagkakaloob ay ating saksihan ng pagbabautismo, ha?
Buong puso ka ba nagsisisi ng iyong mga kasalanan? Buong puso kang nananampalataya kay Jesus bilang iyong tanging tagapagligtas? Okay. Paul, dahil sa pagkapahayag mo ng iyong pananampalataya, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo tumayong lahat. Awitin po natin. Sound check, sound check. Check. Sound check. Check. Sound check. Check. Sound. Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po ay Amen. Shall we all stand up please and let us close in prayer? Pasalamat tayo sa Panginoon. Hilingin natin isa sa ating mga kapatid. Narito si Pastor Dakotana. Liga, Pastor. Jaime, ikaw magtapos sa panalangin. Kapatid, tayo po ay tumungo at ating pong bigyan ng paggalang ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, minsan pa kami pinagagalak sa gabing ito na mayroon kang ipinadalang mensahero sa amin pong kalagitnaan sa gabing ito sa pamagitan ng aming missionary na galing pang Cambodia, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagagamit mo Amen. sa isang bansa na hindi naman aming kinalakihan. Salamat sa kanyang pamilya, ingatan mo sila doon sa kanilang pagmiministeryo, kung saan dakilang Diyos. Ang kanilang layunin ay abutin ang mga kaluluwang mga Cambodian, Panginoon, kanilang mga pinagsusumikapang magturo sa mga kabataan at maabot din yung kanilang mga mahal sa buhay. Sa gabing ito, dakilang Diyos, kami po'y nadulog sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain doon, dakilang Diyos, lalong-lalo na sa mga darating pang araw, Panginoon. Maging ang kanilang pangailangan, dakilang Diyos, ikaw po ang magpupuno. Ganon din yung kanilang anak na mayroong karamdaman, Panginoon. Amen. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan, dakilang Diyos. Yes po. Dalayan ko rin, Panginoon, ang Christ Baptist Church dito sa Munting Lupa, maging kabahagi, maging katuwang, maging instrumento sa mga missionary, mga nangangailangan, dakilang Diyos. Pagpalain mo nawa, dakilang Diyos, ang mga member Amen. na may puso ng pagbibigay, pagtulong sa mga missionary, Panginoon. Amen. Bagaman hindi naman kalakihan, dakilang Diyos ang iglesia, ngunit malaki ang Diyos na aming pong sinasampalatayan. Bigyan mo ng mga trabaho ang wala pang trabaho, pagpalain mo, i-promote mo ang may mga trabaho, Panginoon, at may mga businesses, dakilang Diyos. Ikaw po ang patuloy na magpala sa simbahang ito na may puso din naman, dakilang Diyos, sa paglilingkod sa iyo at pagtuwang sa mga gawain, dakilang Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, ingatan mo ang bawat isa, bawat pamilya, mga sasakyang gagamitin sa pag-uwi, Panginoon, ingatan mo, ilayo mo sa namang kapamakan at sakuna. Amen. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat, pati po mga naka-online. Shake hands sa ating po mga kapatid, sa ating bagong nabaptize na kapatid, si Brother Paul. Brother Paul. And sa ating missionary, shake hands to Pastor Tabanaw. Say thank you sa message.